Okay, go. Bali, nagsimula akong tumula ng 1987. Kindergarten ako nung nagtatali ng aking pula. Bali, ang pinaka-influensya ko ay yung mga matatandang Francisco Socorro, William Goldberg Maceda. Siyempre, walang makatatalo din kay Francisco Malagtas. Yung pagbabasa ko sa loob ng library namin sa Concepcion Elementary School, hindi ako high school. Doon ko lang kilala yung ito pang mga Makata, English, sila Longfellow, sila Pro. Pero mas ang influensya ko talaga yung pagtula ay yung mga umuusong sa Makatang tula. College ako, high school, tapos college, may kakilala ko din sa mga progresibong Makata na sila representative. Yung bayan ko, Andres Bonifacio, si Uteridan, sila Marceles, sila yung Makata na sa Pagkakita. Hanggang sa mabasa ko rin yung iba pang mga manulan, kadalawang ko, sila yung nga William Cruz Balmaceda, si Rora Auxilio, sila Fernando Peña, ganun din ako. Minsan, ninangaan ko rin yan namin, kung ninangaan ko rin si Bibi Lopal. Okay na rin bilang diba. Mayroon din akong ilang nabasang mga tula. Pero, ang talagang magsasabi kung nagturo sa akin na tumula at magbigay ng dugo at buhay ng talis sa aking verso ay dalawang hinahanga ako ng Makata. Ang yumaong si Dayani sa Lavilla at yun nga, ngayon may sakit na si Gandhi Gonzalez Cardenas. Hinangaan ko rin at ginaya rin yung estilo. Nila tandang Handong o si Alejandro G. Davila dahil yung sa kanyang pagkamoderno. Kasi nung una akong tumutula, natatandaan ko, pinipilit ko na may suka sa tugma. Kasi yun yung pamantayan naniniwala ako ng panitikang Pilipino at patuloy na lumaya ako. Buhay siya, bagaman nag-iinalo dahil sa patuloy na komersyalismo, sa patuloy na pamamayanpag ng imperialismo US na siyang nagbibigay sa atin ng malasado at malagpas. Siyempre, katuwang niya lagyan yung lokal na borgesya at nagahari. Pero, kung titingnan natin, kung sisipati natin, hindi naman siya ganun kawalang kapag-asa. May nakikita pa tayong katiting na pag-asa. At ang naniniwala ako ng patunguhin o yung tumuhin ngayon ng panitikan, hindi lamang ng panulang Pilipino sa pagiging progresibo nito. Marami na rin mga kabataang Makata katulad ng na nasa kilometer 64 at nasa Artist Arrest at Artist Response for the Call for Social Transformation and Change at sa Timog Poetry Collective at sa iba pang mga kolektibang pampanitikan. Nakikita natin yung sabi natin na daloy o agos ng pagiging progresibo ng mga Makata. Siguro dahil na rin sa impluensya rin ng progresibong mga Makata at manunulat sa ating panahon na nagmula rin naman o naglalagos din sa mga dati pang mga henerasyon ng mga Makata. Katulad nila Rogelio Lunasco Ordonez, nila Bienvenido Lumbera. Masasabi rin natin na progresibo ang pananaw nila Dr. Efren Abue na yun ngayon yung hinahangaan ng mga manunulat doon sa wikang Tagalog. At siyempre, naririyan din naman hindi natin maiiwasan dahil sa internationalistang pananaw
at kung hindi naman ang panitikang Pilipino, hindi rin natin may isasantabi yung mga kababayan natin, mga kasabayan natin, kapanabayan natin na nagsusulat ng Ingles. Masasabi natin na napakalaki rin naman ang impluensya ng filosofang progresibo, militante, at masasabi nga natin mga revolusyonaryo doon sa ibang bansa at maging dito sa Pilipinas sa paghuhubog ng lokal na panitikan. Katunayan, hindi natin maiiwasan na kapag napag-usapan natin ang panitikan, kapag napag-usapan natin ang pamilaan, hindi po pwedeng hindi papasok din yung mga progresibong Makata na sila nila sa Guillermo, Epifanio Jr. Siyempre din sa mga kabataan na naririyan sila Oliver Ortega, sila Alexander Martin Remolino, Rustong Vilcasia, naririyan din naman yung nagpapalaganap din naman ng ilang pang progresibo pananaw sa panitikan sa tulad ng Mark Ahmed, Christopher Verte, at ilang pa natin nakasama sa mga panapanahon. Hindi ko rin naiwasan na yung pilosang revolusyonaryo sa mapagpalaya sa Pilipinas ay kahit na ang ilang mga panitikan o ilang mga akda nila ay panitikan underground, ay meron din namang nagiging ambag doon sa pagdating ng panitikan. Pero kinakailangan talaga na maging totoo ka na. Maging mapagbatyag, lalo na dun sa mga direktang atake ng naghaharing kultura na alam naman natin na ang katangian ay dekadente o nabubulok. Dapat maging mapagbantay din yung mga progresibo para patuloy na maimulat sa tao na ang mahusay na kultura ay yung kulturang nagpapakita ng kolektibong pagkilos at hindi lang nabubuhay sa romansa, sa eskapismo, sa ilusyon at delusyon na patuloy na ginigiit ng mga ng borgesya at ng uring Panginoong may lupa na siyang kultura. Hindi tayo naniniwala. At patuloy natin binabatikus yun. Sa madaling sabi, mananatiling buhay ng panitikan. Pero siyempre, may tunulin itong progresibo, makabayan at maka-international na ansak daw. Pero dapat maging mapagbantay yung mga tunay na tagapagtaguyod ng Pilipinong panitikan at kultura. Hinggil naman doon sa magiging ambag ng manibagong koleksyon ng mga akda, tula at 19 kwento, yung iso-iso sa piling. Naniniwala tayo na itong bagong bugso. Kasi ang huling nalalaman natin na sumikat talaga at natanggap na naglagos, hindi lamang sa pang-akademyang kamalayan, hindi sa kamalayan, hindi naman ng mga nag-aaral ng kultura at panitikan ay yung mga abisensyon. Nila Ordonez, Abuel, Mirasol, Sikat, at siyempre yung isa pa si Edgar Reyes, no, ay ito yung naghawa ng ganda. At siyempre, yung iba pa, 1980s pa mailabas, katulad doon pa ng panitikan nila. Pero, natutuwa ako bilang isang Makata, mananalat at manunundin na nagkaroon ng ganitong proyekto. At naniniwala tayo, hindi dahil kasama doon yung ating akda, wala namang kwentang ating akda, kumpara doon sa iba pang mga akda, sa gawa ng ibang mga akda. Naniniwala tayo, hindi naman sa pag-isip ng bangko, na makatutulong ito para doon sa pagpamayabong ng panulang Pilipino at maging ng panitikang Pilipino sa kabuuan. Paano? Kasi narito na napagsama yung mga luma at bagong dugo. Yung mga sumusulat ng mga bagong verso. At syempre, kumbaga sa dagat, ito ay panibagong salbo ng alon
na siyang dudurog naman dun sa masasabi natin touring na rin. Kasi lahat ng mga akda nito ay dapat sa rito. Kaya, ang ipo-ipo sa piging ay dapat natin na ipagdiwang, abangan ng mga mamabasa, hindi lamang dahil sa akda na naroroon ng papalaman doon, kung hindi sa bawat diwa na nakapalong sa pahina ng ipo-ipo sa piging. Maraming salamat.